Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Napanood na natin yan. Mapapanood ba na naman natin ngayong panahon ng 2024 o 2025? Mangyayari ba yan? Aba, kailangan nakabantay po tayo dito, ha? Muna yung sistemang pangpamahalaan kung papasok tayo sa parliamentary o hindi. Pag pumasok ka, definitely magkakaroon ng prime minister. Pag pumasok tayo sa parliamentary, may prime minister. Sino upo dyan? Si Atty. Panelo? Ako? Si Bato ba iupo nila dyan? Si Sara ba? Si Go? O si Marcos? O si Romualdez? Siyempre magbobotohan niya mga yan. Ilan sila magbobotohan? Among themselves. Pagdating naman sa usapin kung sino ang posibleng mamuno sakaling tuluyang maitulak ang charter change. Sino posibleng mamuno kung sakaling maitulak ang charter change o chacha? Anybody can be prime minister depende yan sa mga alyansa yan sa loob. Kahit sino pwede maging prime minister, depende yan sa alyansa sa loob. Sino ang may alyansa? Sino may hawak ng Kongreso? Eh kung gagawin na lang ng saling pusa itong Senado, yes, aakyat po yan sa Supreme Court, pero tatandaan natin, yung ganong klaseng aakyat sa Supreme Court, yun yung legal. Okay? Minsan, magkaiba yung legal, iba yung political. One big example, nangyari lang nakaraan. Yung pagkulong, indefinitely dapat, at pinipilit si Ka Eric i-reveal yung source niya, that is political. Ang legal nun, hindi niya dapat pwedeng i-reveal. Pero sinong nanaig doon? Pinilit nila ng pinilit Nung hindi nila mapilit, kinulong. Kaya, napaka-importante hindi porket hindi legal, hindi nila kayang gawin. Pag nagkampi-kampihan na yan, nakakatakot. Yung mga political groups, sila magdi-decide yan. Paramihan. Ayan, numbers game na. That's what we're talking about. Paramihan. Numbers game. Alam naman natin. Diyan, sa Kongreso, nagsilipat na. Siyempre, kung sino may budget, siya ang may boses. Sino ba may budget ng bilyon, di umano? Yung sinasabi pa nga natin, diniscuss natin kanina. Yung pondong hindi natin alam kung saan dadalhin. Yan po yung sinabi ni Atty. Panelo. Sino magiging makapangyarihan dyan? Di ba, nagsilipat na nga karamihan, ang malakas ngayon, yung partido ni Romualdez. Hindi man natin sila pagbintangan, posible. Hawak na sa leeg. Sinungaling ka na lang, nagtatanga-tangahan ka na lang, kung sasabihin mo, hindi, ang iupo nila dyan Prime Minister si BP Sara.
Dalawa lang yan. Si Marcos o si Romualdez lang yan. Naman yan. Matatandang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na nais itong pagtuunan ng pansin ng constitutional amendment sa 2024. Ito anyay upang mabigyang pansin ng economic provisions. Yan, economic provision 2024, yan ang popokusan nila. Ako sana naman ang senador, ay ang mga kongreso, ang lower house, ang kamara, mag-focus tayo doon sa yung may pakinabang sa taong bayan. Kasi yung mga huli, saan kayo na-focus? Resolution, hinanakit ninyo kay PRRD, kinuhanan nyo ng confidential fund si Sara. Both are political. Ngayon, anong inaasikaso ninyo? Si Kibuloy, si SMNI, si Ka Eric. Again, another political. Dapat, siguro, asikasuhin din nyo. Total, sinabi naman niya ni Speaker Romualdez na bilang na araw ng mga smugglers. Ba't hindi kayo gumawa ng panukalang batas na mas lalong hihigpitan o magkaroon kayo ng death penalty na lang dyan sa mga smugglers? Di ba? Yung panukalang batas na makikinabang ang sikmura ng bawat Pilipino. Yung sana magkaroon kayo ng bigyan nyo ng focus, hindi yung politikahan, grupo dito, sino malakas, sino kanino kayo kakampi, kanino kayong partido kakampi. Yan ay all shit. Sorry po but puro politika yan Walang kinalaman yan sa pagkain ng mga Pilipino sa pang-araw-araw. Huliin nyo yung mga smuggler, gawa kayo ng batas patungkol sa mga smuggler. Paano masasawata itong mga smuggler para hindi nalulusutan? Higpitan ninyo. Mag-focus kayo dyan. Paano ang pwede nyo magawang batas? Paano bababa ang presyo ng bigas? Ganun. Nang may pakinabang kayo. Yung pakinabang ba? Hindi yung pakinabang sa bawat isa. Yung may pakinabang kayo sa mga Pilipino. Magugwita rin na ilang beses na pag-usapan ng Chacha, ngunit hanggang sa ngayon, hindi pa rin ito naisusulong. Para sa Diyos Lako. Hindi ko na malaman kung anong nangyayari sa Pilipinas. Wala na tayong kasi sinimulan ang aga-aga ng politika. Ang layo pa ng 2028. But anyway, pinaghahandaan nila yan. Ako hindi magugulat, ha? Baka mamaya wala nang election sa 2028. Prime Minister na lang. O, eto, pakinggan ninyo. Ang senador sa isinusulong na charter change sa Kamara. Kasunod ang pag-anunsyo ni House Speaker Martin Romualdez na posibleng isusulong nito ang charter change sa susunod na taon ay umani ito ng reaksyon mula sa mga senador. Si Senator Amy Marcos, chairman ng Committee on Electoral Reform sa Senado, sinabi lamang ang unang nabanggit ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ani Amy, hindi napapanahon sa ngayon na talakayin ang charter change dahil marami pang problema sa bansa ang dapat na pagtutukan. Ayan, hindi pa raw napapanahon. Pero ingat tayo. Baka mamaya, malusutan, ha? Let's be very, very sensitive doon sa mga pasingit. Kaya paulit-ulit ko sinasabi, di bali magmukha tayong sirang plaka, pero hindi tayo nakalingat. Baka mamaya, malusutan tayo. Magagaling yan, ha? Mamaya, iba na naman ang topic na ipapasok natin. Puputok na naman. Tapos mamaya, meron ng bagong batas. Ako, patay tayo. Ang kulit naman. Talagang sinabi na ni PBBM na hindi napapanahon kasi dapat nakatutok tayo sa hanap buhay ng tao at ibagsak ang presyo ng bigas at Ako po, pinapakita ko lang may punto po dito si Senator Amy. Pero uulitin ko, baka mamaya pagbibintangan nyo ako, maka-Amy ako, hindi. Hindi ko po sasabihin iboto nyo si Amy. Let me repeat that.
Hindi ko sinabing susuportahan natin si Amy at huwag niyong iboboto. Okay? Maliwanag tayo dyan. Hindi po tayo maka-Amy, hindi po kami nagpabudol, kayo po yun. At ibang vloggers ng budol sa inyo. Okay? Maliwanag tayo dyan. Baka mamaya sabihin, maka-Amy si Coach Oli. Hindi po. Kaya lang, may punto siya dito. Dapat, yung presyo ng bigas at kung ano-ano pa ang asikasuhin. Again, ako ay sang-ayon na palitan ang batas. Kasi kailangan din naman itong nag-i-improve. Dapat din nababago ito. Kaya lang, kailangan natin mag-ingat. At syempre, depende kung sino mamumuno nito. Dahil pag ang namumuno dito ay ayaw talagang bitawan ng pwesto, ito na po yung punto ko na baka mamaya, Prime Minister na lang, tanggalan na ng kapangyarihan si Sara, wala nang eleksyon, sila-sila na yan. Mag-iingat tayo. Bagamat hindi pa naman yan aprobado, pinag-iingat ko na po kayo. Pinagbabantay ko na po kayo. Dahil kasama yan. Posibleng maisingit yan. Alam natin ang mga politiko sa bansang ito. Hindi ko na kailangang ipaliwanag. Kaya mahirap ang bansang Pilipinas dahil korap tayo. Korap ang politiko natin. Hindi ko lang po sinasabi itong administrasyon na ito. Kahit dati pa, na pag-iwanan na tayo sa Asia, hanggang ngayon, ang baba ng kalidad ng pamumuhay sa Pilipinas, sino may kasalanan? Yung mga politikong swapang at yung mga botanteng nagpapabudol. Yaan ang main problem ng Pilipinas. Paikot-ikot lang. Bobolahin ng mga politiko, lulusutan ng mga politikong swapang ganit sa kapangyarihan at pera at mga bobong Pilipino na laging nagpapauto. Pasensya na po, matuto na po sana tayo. May kasalanan din naman ang sambayan ng Pilipino. Hindi lang mga Pilipino. Walang manguuto kung walang nagpapauto. Ang problema natin, ang dami talagang nagpauto. Kaya po kami galit na galit, huwag kayo magpapauto sa vloggers. Tandaan ninyo, tingnan ninyo kung sino lang yung mahilig sa views. Kung asan ang agos, nandoon niyang mga yan. Mabubudol na naman tayo dyan. Mapambilihin. Kinestyon rin ng senadora kung bakit pinagpipilitan na isulong ang tsa-tsa kung 2 beses na itong ibinasura. At nang tinanong naman kung bakit paulit-ulit na lumulutang ang pagsusulong ng tsa-tsa, ay sinabi ni Amy na posibleng may nangangambisyon ng mas mataas na posisyon sa gobyerno. Bakit may gusto mag-prime minister na hindi manalo sa presidente? Eto, malupit yan. Baka may gusto mag-prime minister na hindi manalo sa presidente. Ang posible lang na nakikita ko, personally, honestly, na pwedeng maging prime minister dahil sa malakas ay si Marcos at si Speaker Romualdez. Sila lang. Pero sa statement ni Amy Marcos, hindi manalo sa presidente. Si Marcos nanalo eh. So, sino pinatutukuyan dito ni Amy? Si Romualdez. May tama to. Hindi may tama si Amy ha. Tama yung sinabi ni Amy. Kaya ako nagtatanong lang. Romualdez, Speaker Romualdez, may pangarap ka ba maging Prime Minister? Kasi obvious mo na hindi ka mananalong presidente. Hindi, seriously po. Kung talagang maglalaban si Sara at si Romualdez, ilalampaso ni Sara talaga. Aba, in denial ka na lang sa katotohanan. Kung i-deny mo na hindi kaya ni Sara si Romualdez, malabo po yan. Landslide po yan. Kahit may smart magic pa, malabo po. Malayo po masyado. Hindi mananalo si Romualdez head-on, one-on-one kay Sara pagdating sa 2028 kung sila man ang tatakbo. Ano ang paraan para maging head of state? Anong posibleng plano?
Prime Minister. Second plan na posibleng gawin nila, pag talagang sa tingin nila hindi mananalo si Romualdez, baka susuportahan ng Tulfo. Pero kung alam nila, hindi nila mahahawakan sa leeg ang Tulfo, hindi rin nila susuportahan. Kasi gusto nila, hindi nila bibitawan ng power. At ang gusto nila, mahahawakan nila sa leeg. So what's the best option? Prime Minister route. Yung daang Prime Minister. Wala po. Wala akong nakikitang pwedeng gumiba at mag-compete kay Sara sa 2028 kung tatakbo man si Sara. Wala po. Wala po. Unless, yun na yung option na nakikita natin, talagang sisiraan ng todo si Sara. Talagang didiinan ng mga Duterte. Which nakikita natin nangyayari na. Yung mga kaalyado ni Duterte, talagang sinisilip na isa-isa. SMNI, Ka Eric, Bantag, Tebes. Marami pang susunod dyan. Baka mamaya pati driver ni PRRD ipatawag sa kamera. Ako hindi magugulat. Kasi yan ang daan na sinasabi na maagang pamumulitika. Sinabi rin ni Amy yan. Talagang ibibinay si Sara. Na nakikita natin, so far, let's be honest here, nakikita nyo naman siguro, hindi epektibo yung pagbibinay nila kay Sara. Mas lalong dumadami yung supporter ni Sara. So in short, nararamdaman nila yan, alam nila, posibleng hindi epektibo. Ngayon, nagsasalita na ang mga sundalo. So more or less, alam nila kung saan ang panig ang sundalo. Baka mamaya, yan ang isulong nila. Baka tigilan na si Sara, tanggalan na lang ng kapangyarihan, mag-prime minister na lang. Diyan, tapos tayo. Samantala, para naman kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, bukas siya sa pagsusulong ng Tsa-Tsa para repasuhin ang konstitusyon. Dagdag rin niya na ang pagsusulong ng Tsa-Tsa ay maaari ring maging batayan sa pagpili ng kandidato para sa halalan sa 2025. Ngayon, 2024 may be a good time kasi kung hindi matapos, at least those running in 2025, pwedeng i-demand ng mga botante yan. Ano naman ang stand mo sa charter change? Saan ka ba? O saan ka? Sa business changes ka? Or sa Ako governmental? ulitin ko po, hindi po ako totally kontra sa Tsa-Tsa. Depende yan kung ano nakapaloob. At depende kung sino mangunguna dyan. Kasi kung sino yung nanguna, posibleng singitan ng agenda. Political agenda. Kaya nga sinasabi ni Senator Pimentel, may parte na tama siya na maganda masimulan sa 2024. Kasi mag-e-election sa 2025 eh. Para yung mga iboboto ninyo sa election sa 2025, alam nyo na yung paninindigan. Halimbawa, tatakbo si Bato, tatakbo si Bongo. Alam nyo na yung paninindigan nila, ano ba yung parte ng papalitan sa Constitution at alin yung hindi papalitan. Ano yung tayo mo sa isang batas, ganito, ganyan, ganyan. So may latag. May punto si Senator Pimentel doon para makapamili tayo ano bang tayo. Kaya lang sa isang banda, medyo mahirap din. Let's be frank, let's be honest. Ang sinasabi ba ng mga Pilipino, lalong-lalo na mga politiko, ay pinaninindigan nila? I'll give you a concrete example. Dati sabi, di ba? Ayaw sa US, hindi magkakaroon ng US base, hindi magkakaroon ng EDCA.
Yan ang paninindigan ng sinabi ng isang politiko. And look at now. Pasok ang EDCA. Naintindihan natin. Ngayon, how can we be sure na yung sasabihin ng politiko, hindi, ito lang ang papalitan. Hindi papalitan yung termino ng presidente, hindi na siya pwede maging presidente ulit, or hindi tayo tatanggap ng prime minister, o hindi pa uupuin si ganito, dapat sa susunod. Hindi natin alam. Ang politiko natin walang isang salita. Na-prove nyo yan. Hindi lang yan sinabi ko sa inyo. Anong nangyayari sa bayan natin? Yung nangyayari ba sa bayan natin ngayon? Yan ba yung pinangako nila nung kampanya? O totally kabaligtaran? Diba? Changes ka, pagdating sa governmental changes ka, saan ka ron? Doon ka ba sa mababaw o sa malalim? Sa isinusulong na tiyatsa ni Speaker Romualdez ay may layunin itong talakayin lamang Kaya ako, pasensya na ha. Pero kung ang magsusulong si Speaker Romualdez, medyo sa nakikita ko sa girian nila ngayon ni Sara, medyo hindi ko type. Kung siya magsusulong ng tiyatsa. ang economic provisions ayon sa kanya. Pero para kay Senator Coco, dapat na rin isali ang political provisions. Nilinaw rin ng batikang senador at dating chairman ng electoral reform na kung sa isusulong na charter change ay ang mga kongresista lamang ang mananatili sa kapangyarihan, ay marahil agad na itong tututulan ng mga senador. Pati kaming mga pabor sa changing the Constitution sa Senado, nakukunti na lang nga kami, we will still be against doon sa kilos ng House na sila lang. Mula dito sa Yun, tama yun ha. Hindi pwedeng yan yung nagagalit sila eh. Hindi pwedeng yung house lang. Ha? Hindi pwedeng hindi kasali ang Kung talagang plano, hindi pa kasi natin alam kung tutuluyan nila yan or hindi. Pero kung talagang plano ng Kamara na sila lang at hindi isasama ang mga senators, parang medyo nakakaduda na. Ha? Yan yung mga galawang, anong plano nyo? Bakit kayo-kayo lang? Dahil ayaw nyo maalis sa teritoryo ninyo yung kapangyarihan? Ayaw nyo isali ang mga senador? Dahil pag sinali nyo ang senador, hindi nyo hawak sa liig. At ang mga kongresista, hawak nyo sa liig. Hindi man lahat, pero marami, kaya nyo hawakan sa liig. So ayaw nyo alisin sa teritoryo na naman ninyo yung power. Abay kaduda-duda po yan. Ha? Yan po ay masyadong diktador ang datingan. Hindi papayag ang mga senador dyan. But anyway, again, pupunta ako dyan. Balikan natin. Bantayan natin yan. Kasi kahit hindi pwede, dahil malakas sila, ramdam nyo naman siguro, pwede nilang gawin yan. Kaya nakakatakot ngayon eh. Kasi yung karapatan mo, pagka talagang kinuyog ka dyan sa kamera, doon sa mga nakapanood sa investigasyon na naganap dito kila Ka Eric, talagang kinuyog sila dyan. Hindi sila nakapagsalita. Kaya nakakatakot. Nakakatakot siya dahil hindi malayong mangyari. Parang presidente na to si Romualdez. Hindi nga. Ha? May pagka matutuloy yan na sila lang ang mag-aamyenda at hindi sasama ang Senado. Sabi, may pagka na. May pagka-diktador na. Kung mangyayari, may pagka-presidente na ang galawan. Hindi maganda. Hindi maganda. Next tayo. Ni Senate Deputy Minority Leader Senator Risa Ontiveros sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin o Yeah. Siyempre, Siyempre, makikisaw-saw dito si
si Senator Ontiveros. At this time, kahapon binabalita natin, plano pa lang, ngayon, confirm na. Nagpadala na ng letter. Binigyan na ng love letter. Hindi, confirmation letter. Ang DOJ o si SOJ Boying Rimulya ng Immigration Lookout Bulletin Order. Sa madaling salita, hindi na pwedeng lumabas ng bansa si Kibuloy. Ayan ang hindi natin alam kung yan ba ay illegal. Kasi hindi na siya papayagan para lang maka-attend ng hearing. Ay, hindi natin alam, ha? Well, sa tingin ko,